Hey guys, welcome to my channel. So finally, nilabas na daw yung memo from the PNP. So basahin natin, no? National Headquarters, PNP. Okay, Acting Chief, FEO. Reference, RA 10591. Ano to? As outlined in Section 10 of RA 10591 that specifies that only small arms may be registered by licensed citizens for ownership, possession, and concealed carry. The PNP as the regulatory body holds the authority to regulate the registration, no, of small arms. Registration, sila mag-regulate ng registration, including rifles. The ownership and possession of firearms, including rifles, are privileges. Palagi nila ine-emphasize yan. Are privileges rather than rights. Therefore, it is the discretion of the PNP through the FEO to grant or deny registration. Yes, discretion nila yan. No? Kailangan talaga ipamukha sa inyo na hindi yan right. Ano pa? To address public concerns regarding potential misuse. Ito. So, ang iniisip talaga nila, no, gagamitin nyo sa maling paraan. Okay? So, kailangan natin magsalamin, no, of rifles. The following regulations and control measures are hereby prescribed. The ownership, possession, carrying of rifles are privileges granted to licensed citizens. So, syempre, kailangan may license ka. Subject to revocation or cancellation of licenses, registration permits, valid reasons, or ground exist. Licensed citizens are allowed to register only one rifle with a caliber not exceeding 7.62. Balikan nyo yung video ko, no? Yung una kong reaction video regarding dito sa IRR na to, nung unang nag-announce sila, General Silo at Guns Pinoy, na pwede na, di ba sinabi ko, meron tayong insider information na hindi nyo magugustuhan yung nilalaman nilang revision. Isa na yan, no? Talagang nilimit na lang daw nila sa isa ang rifle nyo. Isa na lang. Siyempre, may kukontra na naman dyan. Sasabihin, okay lang yan kasi mahal naman talaga. At talaga, paano yung may mga capability magbayad o kayang bumili? Paano sila Robin Padilla? Exempted na naman sila sa batas. Si Piduts, exempted na naman. Yan ang nangyari, di ba? Dapat ang batas para sa lahat, hindi yung para dito lang yan, para kay Juan. Dahil si Juan at Pedro, mga ordinary mamayan. Pero sila Robin Padilla, Mig Zubiri, sino pa? Piduts, and syempre marami pang mayayaman sa Pilipinas, exempted dyan. Diba? So tama yung insider information natin. Binago nila, isa na lang daw. No? Ayan, no? The licensed citizens are allowed to register only one rifle. Isa lang daw ang rifle nyo. With a caliber not exceeding 7.62. Pati barrel length, with a barrel length of 16 inches. So, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-18, hindi ka pwede mag-20 inches. Alam ko, yung UDMC may 18 and 20. No? With a barrel length of 16 inches. Except for those who already possess rifles. So, it doesn't make any sense. Meron na palang ibang merong may-ari ng mas mahabang rifle. Ano pa? In case of acquisition of 2 or more rifles, a licensee must submit a letter. Kailangan mo gumawa ng letter. Kailangan mo pa talagang patunayan na kailangan mo ng pangalawang rifle. Kalokohan, di ba? Kalokohan yun. So, ibig sabihin, you are at their mercy na naman kung i-approve ka o hindi. Willing ka na nga mag-undergo ng mga test, magbayad ng sangkatutak na license, ng fees, mga drug test and everything. Tapos hanggang sa huli, isa lang bibigay sa yung baril. Kahit may madami kang pera. It's unfair. Shoutout nga kila Robin. Ilan na ba baril ni Robin? At saka ni Piduts. 200 plus, 300, yung registered. Okay? Ito malupit. Ito, kaya ginawan ko to ng video. Kaya guys, sorry hindi ko talaga maano, pero nabigyan tayo ng insider information dito. So, doon sa mga kumukontra at di naniwala, kaya di ba gumawa ako ng video about sniper rifle? Kasi papasok nga, nagkatotoo nga. Kasi nung una,
Nung sinabi sa akin to, syempre, hindi ko pa rin pwede i-release sa inyo na pati sniper rifle, i-regulate nila. Hindi ko pwede sabihin sa inyo kasi baka mamaya, hindi naman pala totoo or magagalit yung PNP. Sabi sa akin pala, nung source ko, wag ko daw muna ilabas kasi, di ba, masusunog siya. No? Insider information yan eh. So, di ba kayo tataka, bakit gumawa ako ng video about sniper rifle? Kasi eto yun, eto ang tinutukoy ko eh. No? Licensee citizens shall be prohibited from acquiring a sniper rifle or similar firearms. Okay? Sniper rifle shall refer to a portable shoulder-fired, so hindi ganyan. So, ibig sabihin, may stock. May stock yan. Okay. With telescopic optic sight. Telescopic. Talaga, takot na takot sila sa optics, no? Sa optics. Recoil or gas operation mode. And a minimum barrel length of 20 inches. So, pag ginawa mo pala tong 20 inches at nilagyan mo ng telescope, sniper rifle na pala to. Kahit hindi ako sniper. Paano nangyari yun? Napakalaking kabubuhan to, PNP. I'm sorry, pag gumagamit kayo ng term na sniper rifle, nakakatawa kayo sa mundo ng firearms. Pag sinabi mong sniper rifle na to dahil 20 inch yung barrel, tapos naka-scope, sniper rifle yan. Hindi naman ako sniper eh. Di ba? Civilian rifle to. This is a modern sporting rifle, MSR. Pilipinas lang ang nagsasabing sniper rifle ang ganito dahil 20 inch ang barrel, may rifle, may scope. Kabubuhan yun, I'm sorry to say. Pagtanggol nyo na, pagtanggol ang PNP, pero mali sila dyan. Pag nalaman yan sa ibang bansa, pagtatawanan lang, sniper rifle yan. Nakakatawa, pati caliber, na-regulate nila. Okay? The cartridge for the sniper rifle may be 50 cal, 30 cal for the Garand, or caliber 30-06, caliber 308, 7.62 by 51 NATO, and 5.56 by 45. So, ibig sabihin, sniper rifle talaga to. 5.56 by 45. Although, ito, 16 inches lang to, pero meron din akong 20 inch eh. Guys, hindi pwede maging sniper rifle lang Sino bang sniper ang gumagamit ng 5.56? Sa Pilipinas lang naman eh. Kasi hindi nyo ma-differentiate ano talaga yung mga ginagamit ngayon ng mga snipers, no? Sa other parts of the world. Walang sniper na gagamit ng 5.56, maniwala kayo sa akin. Bakit? Kasi masyado siyang maliit, hindi flat ang trajectory niya. Okay siya, makakapatay siya. Wala naman sinasabing hindi makakapatay ang 5.56 eh. But the thing is, may other calibers na naka-design for such missions like yung mga ginagawa ng mga snipers. Ginagawa nilang katatakutan ng 5.56. Hindi ko sinabi hindi nakakamatay ang 5.56, pero kung ikaw, sige, naging sniper ka, bakit ka gagamit ng 5.56? May iba namang calibers. Napakaliit ang projectile ng 5.56, madaling maapektuhan ng wind, tapos yung ballistics niya, no? Hindi flat ang trajectory. Kaya nakakatawa na nakakainis. Para i-consider ng PNP ang ganito na may 20 inches, na may scope, sniper rifle. Okay? It's one thing na hindi mo kayang bilhin. Sasabihin na iba, okay lang yan, hindi ko naman kayang bilhin. It's another na pagbawalan ka just because kaya nilang gawin. Yun ang pangit sa PNP eh. Nag-i-implement nga sila, implementing agency, regulating agency ng registration, pero not the law. Pinayagan kayo sa law ng 556. So, ang mangyayari dyan, they will make you jump hoops. Pahirapan kayo para makapag-own lang kayo ng 556. And I'm sure mga kababayan ko magpapasalamat. Salamat na lang at meron kaming 556. Wala nang pakialam doon sa mga sinabi ko na sniper rifle, dapat 16 inch lang yan, dapat walang scope yan. Pag nilagyan mo ng scope yan, magiging sniper rifle na. Kahit ka lang, businessman ka lang, hindi ka naman sniper rifle. Wala ka namang ginagawang sniping. Di ba? May mga kababayan tayo nagsasabi, pag nag-sniping anong sniping pinagsasabi mo? Nakakatawa. Para bang binabastardize natin yung word na sniper.
Just because naka-scope, sniper na? Ha? Eh, para saan ba yan? Modern sporting rifle yan eh. Pwede naman sa long range shooting eh. May sports na long range shooting. And hindi ka pa pwede mag-target practice na mas malalayo. Di ba? Ano pa? Armor piercing. Siyempre, bawal yan. A locally manufactured imported rifle must undergo evaluation by the FEO. License transfers between licensees are permissible. Pwede nyo ibenta sa iba. So guys, tama. Tama yung sinabi ko ng video ko. Na abang tayo ng abang na ilalabas nila, pero wag kayong magsaya ng tuluyan kasi meron silang mga binago na mga nakakabwisit. No? Isa na lang daw ang rifle mo, hindi ka pwede rifle ng dalawa. Kung gusto mo ng dalawang rifle, kailangan mo pa sumulat, pakiusapan yung PNP na, pagbigyan nyo naman akong gumastos. Kasi sandamakmak ang pera ko eh. Gusto kong kailangan pa ng ganon. Di ba? Kailangan pa ng So, mangyayari dyan, it's who you know. It's who you know na nandiyan sa PNP na nasa pwesto. O, shoutout nga kila parang Robin. Isa lang ang baril, pwede ba? Pwede ba sa kanya? Yun ang sinasabi ko, no? Si Robin Padilla, gun owner, madami siyang barel, pero anong ginawa niya para dito? Para sa inyo, mga kababayan ko nandiyan sa Pilipinas. Pinaglaban niya ba kayo? Na para at least naman, hindi naman kayo malimitahan ng isa lang. Okay, sige, sabihin nyo na wala kayong pera, hindi namin kayang bumili ng dalawa eh. Well, it's one thing na pinagbabawalan ka, it's another na hindi mo kaya. Okay, okay lang sa akin kung hindi ko kaya, pero yung pagbawalan mo ko, talagang inuunti-unti na pinapaliit na yung karapatan ko niyan. Sana makita nyo din, no? Huwag kayong basta mag-celebrate, okay na, makakabili ng 5.56. Pero kita nyo yung mga siningit nila, sniper rifle daw to, bawal to sa Pilipinas. So dapat open sight ka lang at saka red dot, hindi pwede yung telescopic sights. Otherwise, magiging sniper ka na. Magiging sniper ka, promoted ka na. 'Di ba? Napakalaking kalokohan. Let me know what you think.